ano bang basa mo rito sa pinalabas na itim video? Okay, ano ba yung value nito at this stage of the campaign ni Marcos? Well, ako, honestly, may anecdotal evidence na lumalabas na talagang yung sympathy at yung consolidation ng Duterte supporters ay nabuhayan, na-impassion, na-inflame. At yung mga surveys na nilabas ng Pulse Asia, mukhang vina-validate yung anecdotal evidence. So, mula anecdotal, naging quantitative siya. Yung mga dating mga nasa page 2, page 3 na mga Duterte senatorial candidates, ang ilan sa kanila nakapasok na sa probable winners list. Yung mga dating page 2, nasa page 1 na. Yung dating pinagdidistikahan ni Sen Edu na si Senator Bato na sinabi niyang dalawang iPhone 16, he will lose. Ayun na. Umakyat na at mukhang secure. He has established his anchors on the top 12 winners, probable winners circle. So, itong itim video na to, by the way, itim is Inday trusts Amy Marcos. Yan ang umiikot sa mga DDS groups, no? Kaya itim yan dahil Inday trusts Amy Marcos. Ay siguro ito na yung final nail at final say, mic drop sa kasabihan ng mga bata ngayon na talagang pumanig na si Amy Marcos sa isang ilog dahil halos isang taon inupakan ni Senator Edu na namamangka sa dalawang ilog. Siya yung nag-coin nung term na yun in relation to Senator Amy na based on data naman, it wasn't doing her any favors. Bagsak siya ng bagsak sa survey dahil neither here nor there siya. Hindi siya DDS, hindi siya Marcos. Finally, tumindig na, humiwalay na sa alyansa. This is the cherry on top of the pie. And this is a last-ditch effort to really consolidate the Duterte votes, tingin ko. Okay. Sige, para lalo ma-frustrate si Senator Edu, tanungin muna natin si Ron Holmes. Ayan, kitang-kita ko gigil na siya, no? Dagdagan pa natin ng substance, Prof. Ronnie. Okay? Ano bang value nito? Magkakaroon ba ito ng statistical impact, for instance, when it comes to her chances in the senatorial election? Well, may measure yung value niya, no? At this point, hindi ko masasabi kung makakatulong sa kanya. Nakikita natin sa ibang lugar na malakas sa mga Duterte ay bumaksak siya. Pero ang tanong ko na rin kay Alan to, no? Kasi ang paniniwala ko, itong mga advertisement, kinakailangan nakaka-apekto yan sa kanilang emosyon ng mga botante. Ito ba'y nagdudulot ng mas galit, mas maraming magagalit, no, sa administrasyon. At dahil nagagalit sa administrasyon, papanig sila dito sa kampo ng itim. Kasi yung galit na yan translates towards the support for those that they feel are aggrieved. Is this something that the advertisement really wishes to produce an emotion of anger and sustain that anger that would be helpful to the DDS or the PDP Laban camp? Honestly, the whole substance of the ad for me was, sa totoo lang, they could have been reading the phone book. They could have been reciting a poem. They could have been dancing. They could have been doing anything. Ang pinaka-importante dyan, magkatabi si VP Inday at si Amy. At solid pinapakita that she is behind her. Would I have done it better? Or do I think it could have been done better? Yun na lang, better phrasing. Do I think it could have been done better? Absolutely. I wouldn't have done that whole itim, dark, brooding, very moody, na naka-hoodie pa sila, na naka-leather. I wouldn't have done it that way. I would have actually given more screen time to VP Inday, talking about pagkakaibigan, loyalty, sacrificial love, na ang tunay na kahit pamilya, kung nasa tama, susuportahan niya ang nasa tama at ang kanyang paninindigan. Yan ang tunay na kaibigan. I would have actually made it more heartful than anger-inducing. Kasi di ba, make them laugh, make them cry, make them angry. Yan ang formula para sa political ads. So yung sinasabi ni Prof. Ronnie, they obviously chose to make people angry. I wouldn't have done it that way. I would have done make them cry.
with VP Inday talking about sacrificial love na si Senator Amy kapatid niya, sarili ng kapatid, na napakadali para sa kanya to just accept the trappings of power, pero tinalikuran niya dahil isa siyang mabuting kaibigan, etc. That's how I would have done it at least. Yung endorsement na yan, magkatabi sila, pero ang tanong dyan, yung mga tao ba ay boboto dahil doon? O kinakailangan niya na sinusuporta ng isang mekanismo kung saan mapapanigurado na yung endorsement na yan ay matatranslate sa boto? Yan ngayon ang duty ng mga Duterte bloggers, online warriors, DDS hard, because it doesn't get any clearer than that. Kung ang tanong is, should they vote for her based on that? If you're a hardline Duterte voter, yes, you should. Because wala na, the buck stops with VP Inday. Ang leader ng Duterte faction ngayon, nasa kulungan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's Inday Sara, the buck stops with her. Who she picks, ideally, no doubt about it, no more questions asked. Pag pinili ni VP Inday, yan ang dapat suportahan ng mga Duterte supporters. Yan dapat ang messaging ngayon ng mga DDS bloggers, online warriors, groups. So medyo may may pass the baton dyan. So after this ad, dapat pass the baton now to the online messaging group na yan ang ipalabas na mensahe. Pati yung yung ground troops. Yes, pati yung nasa ground. They should take the baton, run with it, and cascade that exact message. Hindi, agree naman ako doon kay Alan. Anecdotal as well as scientific, no? Meron namang basis yung ang tawag dati ni Ronnie Holmes, ito kayo, na tightening ng base ng mga Duterte. Kaya yung mga kandidato nila for the Senate na single digit, ngayon ay nagdo-double digit, no? At yung ilang mga kandidato nila na medyo nasa top 20 medyo dumidikit sa 12. So merong ganong klaseng tightening. Yung mga dating Duterte na ang sinusuportahan lamang ay si Digong at saka si Sara, ngayon sinusuportahan na rin kahit yung mahihina nilang senatorial slate, no? At yung kanilang dalawa na incumbent senator ay medyo tumaas, Bongo at saka si Bato. Yun lang nga, yung isa diyan, inamon ko ng pustahan, hindi naman na Hindi ko magat. pustahan, di problema na niya yon, no? Hindi daring no? Hindi suicide bomber no? Kaya yun yung ang tanong ko lang ay sapat pa ba yung natitirang panahon, dahil practically 3 weeks na lang Holy Week naman walang kumakampanya niyan so 3 weeks na lang, no? Mababago ba halimbawa ni Amy yung kanyang momentum pagbaba, no? Siguro si Camille kasi nandun pa siya sa loob nasa bingit pa siya Si Amy yung medyo dumausdos Nalampasan pa yata siya ni Francis Tolentino no? Na halos sigurado nang matatalo diba? So yun yung kanyang kung sapat pa yan. Ikatlo ay may kwan ba makukuha ba nila yung mga undecided? Clearly sa tightening makukuha nila yung base nila. Mararali nila yung kanilang mga troops. Pero mahatak ba nila yung 30% ng mga BBM, yung 10% ng mga pink, yung 10% ng mga undecided? Yun yung pwede natin makita in the next 3 weeks going into the election. Pero yung mga iba kasi nagtatighten din Yung mga BBM baka mahirap na rin bawasan yan dahil lumiit na rin Yung pink, nagrarally na rin yan doon sa kanilang 2-3 kandidato. So lahat nagtatighten So yung bang mga tightening blocks na yan ay pwede pang kuhanan dramatically para doon sa mga in-endorse ni Sara na nakakakuha sila doon sa kanilang base, di ba? Pero will that be enough? No. Yun yung sigurong lalabas dito sa early May na survey ng Pulse Asia, no? At saka doon sa iba pang mga magagaling na survey katulad ng Publicus, Oculum, no? Tangere, no? Numero 1, etc. So yun yung mga natin, no? Ang init ng ulo. No? Pero
ang tanong nga dito kay Alan, na tinanong din ni Tokayo kanina, itong specific ad ba na ito ay makakatulong? No? Iba pa yung kaninang pinag-usapan natin. Pero itong specific ad ba na ito? Dahil usually kasi ang negative campaign, medyo dominant yan sa Amerika eh. Sa Yes. Pilipinas ay hindi pa yan ganun ka-dominant eh. Tayo mas Allowed, positive, pero ayaw natin. mas joyful, di ba? Mas ganun pa rin yung ating dominant dito sa atin eh. Yung dark gothic na ambience ba? Makaka-relate ba dyan yung henerasyon namin? No? Ay, yung mga Death ganyang metal. klase? No? Hindi ko sigurado eh. Dahil lalo na nakasimangot yung dalawa. Di ba? Hindi nga brooding eh. Nakasimangot eh. No? Kasi mangot ba? Hindi ba natural na mukha yun? Pwede, no? Pwede. Kaya hindi ko sigurado, yan yung pwedeng sagutin mamaya ni Alan, na yung ganito ba ay napapanahon na sa ating uri ng kampanya? Dahil yes, sa US, pag nag-observe ako ng election, talagang 60-70% negative eh. No? Talagang official advertisement ay atake doon sa kabila eh. Dito ba, yan ba ay okay na? Karamihan ba na-appreciate na yan? Hindi ko sure. No? Hindi ko sure. Tapos yung pagkakagawa ay sabi mo nga, nag-agree ako na it could have been done much better. Yes. Lalo na, sayang yung endorsement nung napakalakas na Vice President. No? Yung loyalty, di ba? Pagkakaibigan, yung mga wala sa unit team, no? Pwedeng yun ang ginawa mo. Ang problema, baka makinig kay Alan eh. Yun nga eh. Siya lang naman ang kikita rito. Siya lang naman yung may Gcash. No? Tingin ko, maya-maya, tatawagan na yan eh. Juan, Tokayo, Christian, no? May mga tatawag na dyan mamaya eh. No? Pwede ba tayo mag-breakfast bukas? No? Yeah. Ganyan, no? Nadinig namin yung sinabi mo eh. Parang Diba? gusto Oo. naming sundin. Ganun. Pero yun, yung nag-agree ako kay Alan na it could have been done much better. Parang hindi ko sigurado kung yung pagkakagawa nito ay na-maximize yung compelling na endorsement ng Vice President. Compelling para sa kanya, hindi compelling para sa akin. And then, dagdagan ko na rin tanong dito sa dalawang ekspertong kasama natin, no? Si Alan at si Prof. Ronnie. Dadagdagan ko rin tanong ni Senator Edu. Ito bang yung ba, based on previous elections ba, ano ba yung parang mentality ng mga voters? Do they sneer at relatives attacking another relative? Wala rin, in this case, binabanatan yung kapatid niya. Tagal na yan, paulit-ulit. Tapos ito parang talagang, hindi, dito na ako titindig. Parang pumunta na siya ron sa Team Kadiliman eh. Galing doon sa Team Kasamaan, di ba? Talagang ito na ako eh. Ano ba yung attitude usually ng voters sa ganyan? Well, there has actually been a study done on that, no? Pero hindi siya Pulse Asia, so we will take it with a grain of salt dahil alam naman natin Pulse Asia ang pinaka-credible. Pero there actually has been a study done on that na, believe it or not, ang Pilipino botante and Filipinos in general will actually give more credence and weight to a relative hitting a kapwa relative. Let's say magkapatid, pag naglalabas ng tinatawag nilang tea o chismis tungkol sa kanilang kapatid, mas binibigyan ng gravity yan at halaga dahil sino ba mas nakakakilala dun sa tao kaysa yung sarili niyang kapatid. But there's a big but. Only if the fight is very public, only if there is a clear reason ba't sila nag-away, at only if the fight is quote-unquote ugly. Gustong-gusto ng Pilipino yan. Pag nag-aaway, tapos nagbabatuan, di ba? In this case kasi, with Senator Amy and the PBBM, hindi masyadong clear eh. Ba't ba talaga nag-aaway yan? And then it will boil down to ideology. Really? Ideology in Philippine politics? Nag-aaway sila dahil sa So, hindi masyadong clear eh. And it wasn't so blatant yung away nila recently na lang. So it feels a bit manufactured for a lot of people na kaya umuusbong yung mga usap-usapan na double agent si Senator Amy, yan ang huling alas nila just in case mabalik yung mga Duterte, at least may back channel sila, may mga ganun eh. So I mean, heck, even Hanilet and even Sal Panelo, even Roque, I think, have said very disparaging things about Senator Amy. So even within the camp, hindi sila nagkakasundo. Meron tayong
isang eleksyon na kung saan may dalawang half brothers na nag-away, di ba? At alam natin kung anong kinalabasan nun. Nung The Good One at saka ano yung pangalan ni Jinggoy nun? The bad one. The better one. But basically, pag nag-aaway yung magkapatid, sabi nga ni Alan, kung lantaran naman, medyo maaaring maging entertaining, maaaring susundan, pero hindi nakakatulong sa bawat isa. Yes. Medyo mahirap talaga yung kasi marami sigurong pamilya sa Pilipinas, medyo may pagkakonserbatibo pa rin eh. Kung may away kayo sa pamilya, sa pamilya lang. Hindi na kinakailangan ilabas. No? Ang nakikita ko dito, basically, kasi nagsalta na si Senator Amy, no? Kumbaga, at yung hearings, malinaw naman kung saan ang pinatutunguhan niya. Anong dapat gawin ni BBM? O meron ba siyang dapat gawin in the face of this offensive coming from the Vice President and his very own sister? Una, dapat magalit siya sa kanyang campaign manager, si Toby Chanco. Kagabi pa yan. Ang init ng ulo niyan. Sabi Kagabi pa yan. ni Toby Chanco ay this is just addition. Paborito sa aming mga kandidato. No? Siguro, kung hindi ganyang antagonistic yung away between the Dutertes and the Marcos, pwede mo pang tanggapin yung ganong klaseng cynical calculation. Paano? Alam naman ang lahat na cynical yung politika sa Pilipinas. Pero yung ganyang existential survival battle, no, yung ganyang sunugan na ng tulay, tapos sasabihin mo na okay lang, no? Yan ay addition. Dapat naman magalit yung presidente. Yung nag-endorse sa kanya mga kandidato, baka hindi lang si Camille, baka sumunod pa yung isa dyan na nationalista rin, yung nag-endorse, gusto ko ipa-assassinate, tsaka yung asawa mo. Tapos okay lang. Tapos ikaw, tinapon mo na lahat ng pwedeng ibanat sa mga Duterte. No? Mga drug lords, mga pogo lords, mga mismanagement ng COVID, kaya mas marami ang mga namatay, no? Binebenta ang ating bansa sa mga Chinese, katrayduran, tapos sobrang corruption, etc. etc. Tapos okay lang na yung binabanata ng presidente mo ng ganon, ay okay lang na ine-endorse yung inyong sariling mga kandidato para lang hindi magmukhang nahati o nababawasan yung inyong alyansa administration slate. Siguro dapat naman, kahit naman passive-aggressive at saka conflict averse yung presidente, dapat naman siguro ay magalit siya kahit kaunti dun sa kanyang campaign manager dyan sa ganyang klaseng statement. Maliban pa sa nagkapareha sila ng statement ni Harry Roque. By the way, hindi original yung statement. Hindi yung original kay Harry Roque. No? Kaya, ayun, yun yung una na mag-react naman siya dyan. No? Ikalawa, bumuhos na siya. Dahil ang isang dahilan kung bakit halimbawa hindi lang si Camila, hindi lang si Amy, dahil lahat yan nationalista party. Si Juan nationalista, si Pia Cayetano. Kaya ang tumitira para sa kanya si Ambassador of Jesus Christ na si Juan, na si Alan Peter, no? Yun ang bumabanat sa gobyerno at siya yung nagdedepensa kay Digong dahil hindi magawa ni Pia yon. Pero lahat yan nationalista. Lahat yan nationalista. At tingin ko, yung usapin dito, yung nationalista ay dumidistansya na. Pero dahil ginagawa nila yon, dahil hindi sila natatakot kay PBBM. Kailangan magpakita rin ng ngipin si PBBM na meron siyang pwedeng gawin dito sa pinakamayaman na pamilya na ito sa Pilipinas. Na kung hindi, baka yung mga iba niyang mga kandidato ay maganyan din. Gawin din yung ginagawa ng mga nasyonalista dahil they can get away with it. Pwede nilang paglaruan yung dalawang kampo. Kailangan magpakita si BBM na hindi na pwedeng gawin yan. May 3 taon pa ako. Pwede ko kayong pahirapan sa parating na 3 taon. Lalo na yung mga Taipan na may kanya-kanyang mga political party. Yun yung dapat i-manifest niya pagkatapos niyang pagalitan yung kanyang campaign manager.
na I mean business. No? Dapat matakot kayo sa akin dahil kaya ko magalit. At yung aking galit, pwede kayong pahirapan. At least for the next 3 years. No? Dahil if the nationalista, if Camille or even Pia can get away sa ganyang klaseng endorsement while being still with the administration alyansa, then yung mga iba niyang kandidato na tahimik na nga, hindi na nga bumabanat, susundan niya mga yan. Dahil siyempre, gusto rin nilang madagdagan yung boto nila sa Mindanao. Gusto nila madagdagan yung boto nila sa Iglesia ni Cristo. Diba? So, kailangan meron ding pang-counter yung presidente. Dapat meron din siyang panakot na sa ngayon ay wala.